Matayog ang kagubatan. Ang mga puno ay tila walang katapusan, umaabot sa kalangitan. Ang bawat hakbang ay parang pagpasok sa isang mundo ng hiwaga at misteryo. Mga matandang puno, parang mga kuko na nakaabot sa langit. Ang kanilang maugat ay nakabaon ng malalim, parang mga ugat ng kasaysayan na nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Banahaw, lugar ng mga bulong at anino. Ang mga bulong ay parang mga lihim na sinasabi ng kagubatan, mga kwentong hindi pa naririnig ng tao. May mga alamat tungkol sa mahika nito, sa mga panganib nito. Ang kagubatan ay puno ng mga kwento ng mga nawawala at mga hindi na muling nakita. Sa kaibuturan, may naggukubling nilalang. Unyang ang tawag nila, ang halimaw na chameleon. Sinasabing kaya nitong magbago ng anyo magtago sa mga mata ng tao. Hirap makapasok ang sikat ng araw sa makakapal na dahon. Ang liwanag ay parang mga sinag ng pag-asa na pilit na lumulusot sa kadiliman. Mabigat at maalinsangan ang hangin. Parang may mga lihim na nakatago sa bawat paghinga, mga kwentong hindi pa naisisiwalat. Amoy ng basang lupa at mga di may paliwanag na bagay ang naamoy ni Andoy. Ang bawat halimuyak ay parang paalala ng mga nakaraan, mga alaala ng mga nawala. Nakaramdam siya ng ginaw kahit mainit. Ang ginaw ay parang mga kamay ng takot na humawak sa kanyang puso. Takot, malamig at matalim ang tumusok sa puso niya. Ang takot na ito ay parang mga tinik na bumabaon sa kanyang kaluluwa. Mas lumalim pa si Andoy sa kagubatan. Ang bawat hakbang ay parang paglalakbay sa isang labirint ng mga anino at lihim. Kailangan niyang hanapin ang kapatid niya. Si Ramon, ang kanyang kapatid, ay nawawala sa kagubatan na ito at ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang harapin ang alamat ni Unyang. Ang alamat na ito ay hindi lamang kwento kundi isang katotohanan na kailangan niyang labanan. Nakaasa rito ang buhay ng kapatid niyang si Ramon. Ang kanyang pag-asa ay nasa kanyang tapang at determinasyon na harapin ang kagubatan ng mga bulong. Sabi nila, tao raw dati si Unyang. Isang simpleng mangangaso na naglalakbay sa kagubatan ng Banahaw, naghahanap ng kanyang makakain at ikabubuhay. Ngunit sa kanyang kasakiman, hindi niya iginalang ang mga batas ng kalikasan. Isang sakim na mga ngaso, walang respeto sa kagubatan. Pinatay niya ang mga hayop ng walang awa, hindi alintana ang kanilang halaga sa ekosistema. Ang kanyang mga bitag ay nagdulot ng takot at pagkawasak sa mga nilalang kagubatan. Isinumpa siya ng mga espiritu. Ginawa siyang halimaw. Ang mga espiritu ng kagubatan, galit sa kanyang mga gawain, ay nagdesisyon na parusahan siya. Sa isang gabi ng kabilugan ng buwan, pinalibutan siya ng mga liwanag at mga anino at siya ay nagbago. Isang chameleon, walang tigil sa pagbabago, walang tigil sa pagkagutom. Ang kanyang balat ay nagbabago ng kulay, nagtatago sa mga mata ng kanyang mga biktima. Ngunit ang kanyang gutom ay hindi mapapawi. Laging naghahanap ng susunod na biktima. Binibiktima ni Unyang ang mga walang kamalay-malay. Ang mga inosenteng naglalakbay sa kagubatan, hindi alam ang panganib na nagtatago sa mga anino. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Yung mga mangmang na hindi gumagalang sa Banahaw. Ang mga turista at mga bagong salta, hindi alam ang mga kwento ng kagubatan, ay nagiging mga biktima ng kanyang galit. Ang kanilang mga hakbang ay nagiging musika sa kanyang mga tainga. Nilalason niya sila gamit ang mga bulong. Ang mga bulong na parang hangin, dala ang mga pangako ng kaligtasan at pagmamahal. Ngunit ang mga ito ay mga bitag lamang naglalayong iligaw ang kanilang mga biktima. Pangako sa boses ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, aatake na siya. Ang mga biktima na nalilito at natatakot ay nagiging madaling target. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit ang kanilang mga katawan ay nagiging pagkain para kay Unyang. Takot kay Unyang ang bumabalot sa mga baryo malapit sa Banahaw. Ang mga kwento ng kanyang mga biktima ay nagiging alamat, nagpapalaganap ng takot at pag-aalinlangan. Ang mga tao ay nagiging maingat, ngunit ang takot ay laging naroroon. Binabala ng mga magulang ang kanilang mga anak. Lumayo kayo, sabi nila. Ang mga magulang, puno ng pag-aalala, ay nagkukwento ng mga alamat upang protektahan ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga salita ay puno ng babala at pag-ibig. Huwag na huwag kayong papasok sa kagubatan ng mag-isa. Ang kagubatan ay puno ng panganib at ang mga magulang ay naglalayong protektahan ang kanilang mga anak mula sa mga ito. Ang kanilang mga babala ay nagiging gabay sa mga kabataan. Pero minsan hindi sapat ang takot. Ang kuryosidad ng kabataan ay nagiging mas malakas kaysa sa takot. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagnanais na tuklasin ang hindi alam, kahit na ito ay puno ng panganib.
Minsan, mas matimbang ang pagmamahal kaysa sa pag-iingat. Ang pagmamahal sa pamilya at mga kaibigan ay nagiging dahilan upang suungin ang panganib. Ang kanilang mga puso ay puno ng tapang, ngunit ang kagubatan ay laging nagmamasid, naghihintay ng susunod na biktima. Nawawala si Ramon, pumasok siya sa kagubatan. Hindi pinansin ang mga babala, naghahanap daw siya ng pambihirang bulaklak. Regalo para sa isang dalaga, sabi nila. Naging gabi ang mga araw, hindi bumalik si Ramon. Kinain ng takot ang baryo, nagsimula ang mga bulong, kinuha siya ni Unyang, ayaw maniwala ni Andoy. Si Ramon ang kapatid niya, wala na, hahanapin niya ito. Haharapin niya ang halimaw, iuwi niya si Ramon. Mag-isang pumasok si Andoy sa kagubatan. Kumakabog ang puso niya na parang tambol. Hawak niya ang kutsilyo ng kapatid niya. Ang tanging sandata niya laban sa dilim. Parang sinasakop siya ng kagubatan. Mas lalong lumapot ang hangin, mas mahirap huminga. Nagpatuloy siya, palalim ng palalim sa berdeng kalaliman. Nawawala ang pag-asa sa bawat hakbang. Nagsimula ang mga bulong, mahina noong una tapos lumakas. Andoy! Andoy! Boses ng kapatid niya. Pero may mali. Masyadong matinis. Masyadong parang kumakanta. Bahagi 5 ang nagbabagong kinatatakutan. Natigilan si Andoy. Alam niya ang patibong. Pang-akit ni Unyang. Binunot niya ang kutsilyo. Kumislap ang talim nito sa madilim na liwanag. Magpakita ka, sigaw niya. Umugong ang boses niya sa mga tahimik na puno. Gumalaw ang lupa sa kagubatan. May nagsimulang mabuo. Noong una parang si Ramon, tapos nagbago. Naging kaliskis ang balat. Naging malamig at parang sa reptilya ang mga mata. Si Unyang, ngumisi ito, isang nakakatakot na peking ngiti. Kumislap ang matatalim na ng ipin. Dumating ka, maliit na pagkain, bulong nito. Ang boses nito, isang nakapangilabot na kaluskos. Nanlamig si Andoy. Sa gitna ng kagubatan, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Ang mga puno ay tila nagmamasid. Ang kanilang mga anino ay naglalaro sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kutsilyo, isang mahinang panlaban sa halimaw na ito. Alam niyang hindi sapat ang kanyang sandata, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, bawat hakbang ay puno ng kaba. Pinikit niya ang mga mata, hinanda ang sarili. Sa kanyang isipan, nagdasal siya sa mga espiritu ng kagubatan, umaasang maririnig nila ang kanyang panalangin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang magpakatarag. Pero hindi dumating ang atake. Sa halip naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Ang mga puno ay tila huminto sa kanilang paggalaw at ang hangin ay naging mas mabigat. Isang boses, mahina pero makapangyarihan, ang umalingaw-ngaw sa mga puno. Andoy, tawag ng boses. Puno ng autoridad at pagmamahal. Huwag kang matakot. Unyang, tapos na ang iyong paghahari ng takot. Ang boses ay nagmula sa isang nilalang na hindi niya inaasahan. Isang diwata, ang tagapangalaga ng kagubatan. Idinilat niya ang mga mata. Sa kanyang harapan ay isang babae, ang kanyang presensya ay nagliliwanag sa kapangyarihan. Isang babae ang nakatayo sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang liwanag na tila nagmumula sa kalikasan mismo. Kumikinang ang mga mata nito sa isang liwanag. Ang kanyang presensya ay nagliliwanag sa kapangyarihan, isang tanda ng kanyang pagiging diwata. Nagliliwanag ang presensya nito sa kapangyarihan. Ang kanyang aura ay puno ng pagmamahal at proteksyon, isang tunay na tagapangalaga ng kagubatan. Isang diwata, isang tagapangalaga ng kagubatan. Natakot si Unyang. Ang halimaw na minsang naghari sa kagubatan ay ngayon ay nanginginig sa takot. Diwata, bulong nito, puno ng takot ang boses. Akin ang isang ito. Ngunit ang diwata ay hindi natitinag. Lumabag siya sa sagradong lugar. Umiling ang diwata. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, ang kagubatan ay hindi para sa iyo. Dahil sa pagmamahal siya na parito. Ang kanyang misyon ay protektahan ang kagubatan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Ikaw, Unyang, ay pinapatak mo ng kasakiman at mali siya. Ang iyong panahon ay tapos na. Ang kagubatan ay muling magiging payapa. Nanginig ang lupa sa kagubatan. Ugoy ang mga puno kahit walang hangin. Itinaas ng diwata ang mga kamay niya. May mga baging na lumabas mula sa ilalim ng mga halaman. Binalot nila si Unyang, sinakal siya. Nagpumiglas at tumungal siya. Nagbago ang balat niya, sinusubukang kumawala. Pero hindi siya pinakawalan ng kapangyarihan ng diwata. Nakulong siya, natalo. Hinarap ng diwata si Andoy. Buhay ang kapatid mo, sabi niya. Sumunod ka sa akin.
Dinala siya nito sa isang nakatagong daan. Nakita nila si Ramon sa tabi ng sapa. Walang malay pero buhay. Nalinlang siya na akit ng mga bulong ni Unyang. Habang niyayakap ni Andoy ang kapatid niya, nakaramdam siya ng matinding pasasalamat sa diwata. Naintindihan niya ang itinuro nitong aral. Hindi dapat ipagwalang bahala ang kagubatan. Si Unyang ay paalala ng kabayaran ng kasakiman at kayabangan. Sisiguraduhin ng diwata na hindi na makakapanakit pa si Unyang. Nakatakda ng kapalaran nito, biyag ng sarili niyang gawa, nakagapos sa kagubatang tinakot niya. Bumalik sina Andoy at Ramon sa baryo. Naging alamat ang kwento nila, isang paalala ng kapangyarihan ng kagubatan, isang babala laban sa hindi pagrespeto sa kabanalan ng kalikasan. May mga panganib pa rin ang kagubatan, pero mayroon din itong ganda, mahika, karunungan, kailangan lang makinig sa mga bulong ng hangin, sa kaluskos ng mga dahon, sa mga kwentong ibinubulong sa bawat henerasyon. Nagsasalita ang kagubatan sa mga nakikinig. At malinaw ang mensahe nito, respeto. Persings,